Puno ng hiya ang nadiskubre ko, mga mahal, ang aking ilaw ng tahanan, dinodroga ang sarili naming anak, si Sofia, para makipag-date sa ibang lalaki, sa mismong bahay namin. Walang utang na loob. Buong buhay ko, nagtrabaho ako, naglayag, para lang may maibigay. Pero para sa kanya, wala lang pala ako. Hindi niya alam, may lihim na yaman akong tinago. May video ako at ebidensya ng 1.2 milyong nawaldas niya para sa kanyang lover. Akala niya siya ang master ng laro, pero siya pala ang pawn. Ngayon, oras na para kunin ko ang aking dangal. Manood kayo, i-like at i-share. At syempre, kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood, mga mahal? Nang umuwi ako galing sa biyahe para sa trabaho, napansin kong kakaiba ang kilos ng anak ko. Nang pilitin ko siyang magsalita, sinabi niya, "Tay, ayaw ko na sa mga tableta na binibigay ni nanay. Ang weird ng pakiramdam ko. Tableta." "Anong mga tableta?" Hindi kailanman binanggit ng asawa ko ang anumang gamot. Naghalughog ako sa bahay at nakita ko ang isang bote na walang label na nakatago sa kabinet sa kusina. Mga puting tableta lang yon na may sulat kamay ng asawa ko na vitamins. Kinabukasan, dinala ko si Sofia sa ospital para magpa-eksamin. Nang tawagin ako ng doktora sa opisina niya at ipinakita sa akin ang resulta, nanlamig ang buong dugo ko sa sinabi niya. Nagpapasalamat ako at nandito kayo at nakikinig sa akin. Ang sasabihin ko sa inyo ay nagpabago sa lahat. Ngunit bago iyon, ipaalam ninyo sa akin kung saan kayo nanonood at anong oras na sa inyo ngayon. Ang malaman na nandito kayo ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Pumasok ako sa garahe bandang Saptarica na Jigay. Madilim na ang langit ng Oktubre sa ibabaw ng aming bayan. 52 taong gulang na ako at bawat araw ay tila mas mabigat. Kinuha ko ang aking briefcase at pumasok sa loob. Napakatahimik ng bahay. "Sofia, nandito na si tatay, mahal." Walang sumagot. Nakita ko siya sa kusina, nakaupo sa mesa, nakalatag ang takdang aralin niya sa math, pero hindi naman siya nagtatrabaho. Nakatitig lang siya. Ang maliliit niyang kamay ay nakadapa sa papel at nakayuko ang mga balikat. "Kumusta, anak? Kumusta ang eskwela?" "Ayos lang," bulong niya. Iyon lang ang naririnig ko sa loob ng 2 linggo. Ang daldal at masayahin kong 20 taong gulang ay naging parang multo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, maputla ang balat. Nakakatulog siya sa sopa pagkatapos ng eskwela. Minsan ay umaabot ng ilang oras. Paggising niya, para siyang nalilito, na tila hindi niya alam kung nasaan siya. Tinanong ko si Aurora tungkol dito. Nagkibit balikat lang siya. "Lumalaki na siya, Ricardo. Napapagod talaga ang mga bata. Pero hindi ito normal." Binuksan ko ang kalan at kumuha ng manok mula sa ref. "Gusto mo bang tumulong sa akin sa hapunan?" Umiling si Sofia. Hindi ako gutom. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mali at mabigat. Pinatay ko ang burner at umupo sa tabi niya. "Sofia, magsalita ka sa akin. Anong nangyayari?" Napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Mahal, ano iyon?" Kinagat niya ang kanyang labi, nanginginig ang baba. Pagkatapos, napakatahimik niya, halos hindi ko na marinig. "Tay, maaari na ba akong tumigil sa pag-inom ng mga tableta na binibigay ni nanay sa akin?" Lahat ay huminto. "Anong mga tableta?" "Yung mga bitamina." Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Sabi ni nanay, bitamina daw iyon. Ilang beses lang niya ibinigay sa akin, pero tay, sa tuwing umiinom ako, inaantok ako ng husto, na para bang hindi ko maidilat ang aking mga mata, at pagkatapos ay natutulog ako ng ilang oras. Paggising ko, ang labo at kakaiba ng pakiramdam ng ulo ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kailan ito nagsimula? 2 linggo na ang nakalipas. Siguro ang unang beses ay noong Sabado, noong pumasok ka sa opisina. Sabi ni nanay makakatulong daw iyon para mas makapag-focus ako, pero pagkatapos kong inumin, talagang napagod ako. Natulog ako hanggang hapunan. Hindi kailanman binanggit ni Aurora ang bitamina. Hindi niya kailanman sinabi sa akin na may ibinibigay siya kay Sofia. Ilang beses niya na itong ibinigay sa iyo,
Nagbilang si Sofia sa kanyang mga daliri. 4 sa tingin ko, siguro 5, hindi araw-araw. Paminsan-minsan lang kapag nasa bahay siya at wala ka. Isang malamig na bigat ang dumapo sa dibdib ko. Sofia, maaari mo bang ipakita sa akin ang bote? Tumango siya at umakyat. Umupo ako roon, nakakuyom ang mga kamay, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking paghinga. Bumalik si Sofia na may hawak na maliit na plastik na bote. Maingat niya itong inilagay sa aking kamay na para bang puputok ito. Tinitigan ko ito. Walang label, walang pangalan ng tatak. Simpleng puting plastik lang na may piraso ng masking tape na nakadikit sa gilid, nakasulat sa malinis na sulat kamay ni Aurora, vitamins. Binuksan ko iyon. Maliliit na puting tableta, bilog, walang marka. Natuyo ang lalamunan ko. Tay. Nabasag ang boses ni Sofia. May problema ba ako? Wala. Pilit akong ngumiti kahit nanginginig ang mga kamay ko. Wala anak, tama ang ginawa mo ang magsabi sa akin. Niyakap ko siya at niyakap niya ako ng mahigpit sa leeg. Ngunit sa loob, may isang kaisipan na sumisigaw ng paulit-ulit. Ano ba ang ginagawa ni Aurora sa anak namin? Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang bote ng tableta ay nakaupo sa kitchen counter. Isang maliit na puting cylinder na tila umiilaw sa dilim. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang maputlang mukha ni Sofia. Sa tuwing umiinom ako, inaantok ako ng husto, tay. Bandang Triumph Avenue, sumuko ako, nagtimpla ng kape na hindi ko ininom at tinitigan ng boteng iyon. Dumating si Aurora bandang 10 Nagomeniu, nakaswal na pumasok dala ang kanyang laptop bag. Pasensya na at nahuli ako. Tumagal ang client presentation. Hinalikan niya ang pisngi ko, umakyat upang tingnan si Sofia. Wala akong sinabi. Pinanood ko lang siyang gumalaw sa bahay na para bang normal ang lahat. Pero walang normal. Bandang 6 na curfew, sa sandaling bumukas ang linya ng appointment ng ospital, tumawag ako. Kailangan kong dalhin ang anak ko ngayon. Apurahan ito. Ano ang kalikasan ng emergency? Sa tingin ko may ibinigay sa kanya. Isang droga. Kailangan ko siyang ipatest. Isiningit nila kami sa 8:30 NU. Gisingin ko si Sofia ng marahan. Kumurap siya sa akin, nalilito. Tay, ang aga pa. Alam ko, mahal. Kailangan nating magpatingin sa doktor ngayong umaga. Kinabahan siya. May problema ba ako? Umupo ako sa kama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Wala anak. Kailangan kong tiyakin na ligtas ka. Magbihis ka. Opo. Naliligo si Aurora. Nag-iwan ako ng note. Dinala ko si Sofia sa doktor. Ipaliwanag ko mamaya. Hindi ako nagtiwala sa sarili ko na magsabi pa ng iba. 15 na minutong biyahe lang ang ospital. Tahimik na nakaupo si Sofia, mahigpit na nakahawak sa kanyang backpack. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging ayos ang lahat, pero hindi ko alam kung totoo iyon. Nakilala namin si Dr. Ana Santos sa pediatric wing, isang babae na nasa 40s na may matatalim na mata at nakatali ang kulay abong buhok. Mahigpit niya ang kinamayan ng kamay ko. Mr. Reyes, anong nangyayari? Ipinaliwanag ko ng mas kalmado hanggat maaari. Si Sofia ay pagod na pagod sa loob ng 2 linggo, natutulog ng ilang oras. Ang aking asawa ay nagbigay sa kanya ng mga tableta, kunwari ay bitamina, ngunit nagdulot ito kay Sofia ng labis na pagkaantok. Dumilim ang ekspresyon ni Dr. Santos. Ilang beses na? 4 o 5, bulong ni Sofia. Sa loob ng 2 linggo, may dala ka bang bote? Ibinigay ko ito sa kanya. Sinuri niya ito, humigpit ang kanyang panga. Hindi ito may label. Kailangan namin ng toxicology screen agad-agad. Dinala nila si Sofia sa lab. Pinanood ko sa bintana habang kumukuha ang isang nurse ng dugo mula sa maliit niyang braso. Matapang si Sofia. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa malayo. 45 minuto. Umupo ako sa waiting room na yon at tinitigan ang orasan. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Nag-text ako kay Aurora. Nasa ospital kami ni Sofia. Huwag kang mag-alala, tatawag kami agad. Agad siyang sumagot. Anong nangyari? Ayos ba siya? Hindi ako sumagot. Sa wakas lumabas si Dr. Santos na may hawak na printout. Seryoso ang mukha niya. Mr. Reyes,
May diphenhydramine ang anak mo sa kanyang system. Mataas ang level. Ito ay isang antihistamine na matatagpuan sa mga pampatulog ng matatanda. Sa mga bata, lalo na sa dosis na ito, nagdudulot ito ng matinding pagkaantok, pagkalito, at sa paulit-ulit na paggamit. Huminto siya. Maaaring magdulot ng cognitive damage, posibleng permanente. Umiikot ang silid. Ano? May nagbibigay sa inyong anak ng pampatulog na lakas pang adulto. Kontrolado at maingat ang boses ni Dr. Santos. Saan niya nakuha ang mga tabletang ito? Ang lalamunan ko ay sobrang tuyo na halos hindi ako makapagsalita. Mula sa nanay niya. Hindi kumilos si Dr. Santos. Huminto ang kanyang panulat sa paggalaw sa chart. Tumingin siya sa akin at nakita kong may nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang professional concern ay tumigas sa ibang bagay. Alarm, siguro galit pa nga. Mr. Reyes, sabi niya ng tahimik, kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Umuwi ako ng tahimik, natulog si Sofia sa likod, pagod sa pagkuha ng dugo. Patuloy akong sumusulyap sa kanya sa rear view mirror, ang maliit niyang katawan na nakakulong sa pinto. Malalim at steady ang paghinga. Cognitive damage, posibleng permanente. Ang mga salita ni Dr. Santos ay umalingaw-ngaw ng walang tigil. At sa ilalim nito, isang tanong ang kumakalmot sa akin. Bakit? Bakit gagawin ito ni Aurora? Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Kailangan ko ng mga sagot, ngunit higit sa lahat, kailangan kong protektahan si Sofia. Ano man ang nangyayari, hindi na dapat maipit ang anak ko dito. Pumasok ako sa parking lot ng isang malaking electronics store. Nagising si Sofia nang patayin ko ang makina. Tay, nasaan tayo? Kailangan ko lang kumuha ng isang bagay, mahal. Babalik ako agad. Sa loob, umuugong ang fluorescent lights. Lumapit sa akin ang isang batang empleyado na may tag na nakasulat na Tyler. Maaari ko ba kayong tulungan sa paghahanap ng isang bagay, sir? Mga security camera, sabi ko. Isang bagay na discreet para sa pagmomonitor sa bahay. Tumango si Tyler at ginabayan ako sa isang display. Tinuro niya ang isang aparato na nakadisguise bilang isang phone charger. Sikat na modelo, isaksak lang sa anumang saksakan, may live stream sa isang app, malinaw na audio, 1080p video, maa-access mo ito kahit saan. Kukunin ko iyan. 20 minuto pagkatapos, nagpark ako sa labas ng isang maliit na bahay. Ang bahay ni Lola Josie, ang nanay ni Aurora. Isang malinis na bungalow na may mga flower box sa ilalim ng mga bintana. Binuksan niya ang pinto na nakangiti. Ricardo at ang matamis kong Sofia, anong gandang sorpresa. Hi Lola Josie. Pilit akong ngumiti. Ayaw kong magtanong ng last minute pero may inaayos kami ni Aurora sa bahay ngayong weekend. Maraming alikabok at ingay. Maaari bang manatili muna si Sofia sa inyo ng ilang araw? Tuwang-tuwa si Lola Josie. Oo naman anak, magbe-bake kami ng cookies, manonood ng mga pelikula. Tumingala si Sofia, nalilito. Bakit hindi ako pwedeng manatili sa bahay, tay? Lumuhod ako para maging eye level kami. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Mahal, mas magiging masaya ka rito kasama si Lola. Magtiwala ka sa akin. Sige po. Tumango siya bagaman hindi sigurado. Hinawakan ni Lola Josie ang kamay niya. Halika na, mahal. Ayusin na natin ang mga gamit mo. Pinanood ko silang nawala sa loob. May masakit na pumipilipit sa loob ko. Naglilihim ako sa lahat, kay Lola Josie, kay Sofia. Pero anong pagpipilian ang mayroon ako? Iba ang pakiramdam ng bahay nang pumasok ako. Walang laman, malamig. Tumayo ako sa sala, tinitingnan ang kulay abo na sopa, ang coffee table kung saan nagtatrabaho si Sofia, ang mga nakaramang larawan, ang kasal namin, ang una niyang kaarawan, ang biyahe namin sa Baguio. 2 taon ng kasal, 2 taon ng pagpapalaki sa isang anak. Naging kasinungalingan ba ang lahat? Pinilit kong mag-focus. Inalis ko sa saksakan ang lampara sa tabi ng sopa at pinalitan ito ng camera charger. Naghalo ito ng perpekto. Isa lang itong block sa saksakan. In-angle ko iyon upang makuha ang sopa at ang front hallway. Pagkatapos, binuksan ko ang app sa aking telepono. Ang live stream ay kumislap, malinaw na larawan, matalas na audio. Narinig ko ang pag-ugong ng ref. Naglakad ako sa silid upang subukan ang frame.
Nakuha ng kamera ang lahat. Perpekto, bulong ko. Bumalik ako sa garahe, umupo sa aking kotse at tinitigan ang bahay. Sa loob ng 2 taon, tinawag ko itong bahay. Ang lugar kung saan namin binuo ang aming buhay, kung saan namin pinalaki ang aming anak. Ngayon, para itong bahay ng estranghero, nag-vibrate ang telepono ko. Aurora, mahal, maaga ka bang aalis sa trabaho ngayon? Gusto mo bang sunduin ako at mag-dinner? Tinitigan ko ang mensahe. Ang thumb ko ay mabigat na nakahawak. Sa wakas nag-type ako, sige maganda iyan. Agad siyang sumagot, perpekto. Kita tayo mamaya, love you. Love you too. Nag-send ako at naramdaman kong nasusuka ako. Tumingin ako pabalik sa bahay, sa bintana malapit sa nakatagong kamera. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo kapag wala ako rito, Aurora. Lunes ng umaga, 7:15 NMIU. Hinalikan ko si Aurora paalam sa pinto, ang briefcase ko sa kamay, kumakalansing ang mga susi ng kotse. Ngumiti siya sa akin, nakasuot pa rin ng bathrobe. Magandang araw, mahal. Ikaw din. Magwa-work from home ka ngayon? Oo, kailangan kong tapusin ang presentation na yon. Kinuyom niya ang kamay ko. Love you. Love you too. Ang kasinungalingan ay parang abo ang lasa. Umalis ako sa garahe at nagmaneho ng 2 block bago pumasok sa parking lot ng isang coffee shop. Nakahanap ako ng pwesto sa likod kung saan may malinaw akong tanaw, ngunit hindi makikita mula sa kalye. Nakalagay na ang kamera. Na-set up ko na ang lahat noong Biyernes ng gabi. Binuksan ko ang app sa aking telepono. Kumislap ang screen, pagkatapos ay naging isang live feed ng aming sala. Walang laman. Ang kulay abo na sopa, ang coffee table, ang pintuan sa gilid ng frame. Naghintay ako. Bandang 8:30 na lumabas si Aurora sa screen. Nagpalit na siya ng damit. Ngayon, nakasuot siya ng maitim na jeans at isang fitted sweater, nakaayos ang buhok, may makeup. Hindi iyan ang mga damit na isusuot mo kapag nag-iisa ka lang nagtatrabaho sa bahay. Umupo siya sa sopa, dala ang kanyang laptop at kape, nag-i-scroll sa kanyang telepono, nakangiti sa isang bagay, nagtatype. Humigpit ang dibdib ko. Gumapang ang umaga. Pinanood ko siyang magtrabaho, tumawag, tumawa sa isang bagay sa kanyang screen. Bandang 10:30 na tumayo siya at nawala. Siguro papunta sa kusina. Bumalik na may dalang baso ng tubig. Normal. Ang lahat ay mukhang normal. Pagkatapos bandang 11:45 tumunog ang doorbell. Agad akong umupo, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumalon si Aurora mula sa sopa. Sinuri ang kanyang refleksyon sa salamin ng hallway. Hinahaplos ang kanyang buhok. Pagkatapos, binuksan niya ang pintuan. Isang lalaki ang pumasok sa loob. Matangkad, nasa kalagitnaan ng 30s, maitim ang buhok, magandang lalaki, nakasuot ng leather jacket at jeans. Nag-zoom in ako sa screen ng aking telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Gabriel Reyes. Tinamaan ako ng pangalan na parang suntok. Naalala ko siya ngayon. Ipinakilala siya ni Aurora sa akin sa holiday party ng kumpanya niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ito si Gabriel, isa sa mga bago naming kasamahan. Napakatalino niya. Maliwanag ang mukha niya noong sinabi niya iyon. Kinamayan ko ang kamay niya, ngumiti at nagkwentuhan tungkol sa basketball. Ngayon pinanood ko siyang pumasok sa bahay ko. Pinanood ko si Aurora na isara ang pinto sa likod niya. Pinanood ko siyang yumakap sa lalaki. Hindi isang yakap ng kasamahan, hindi isang yakap ng kaibigan, isang intimate na yakap. Lumabo ang paningin ko sa gilid. Lumipat sila sa sopa. Nawala si Aurora sa screen, bumalik na may dalang 2 baso at isang bote ng alak. Alak ng tanghali sa isang Lunes. Nagbuhos siya. Nagklink sila ng baso. Tumawa sa isang bagay na hindi ko marinig ng malinaw sa audio. May sinabi si Gabriel, nag-gestures gamit ang kanyang mga kamay. Ibinalik ni Aurora ang kanyang ulo, tumatawa. Inabot niya ang kamay niya. Inilagay sa tuhod ni Aurora, iniwan niyon doon. Hinawakan ko ang telepono ng mahigpit kaya namuti ang aking mga buko. Pagkatapos lumapit si Gabriel at hinalikan siya. Sa loob ng isang kakilakilabot na, nagyayelong segundo, inakala kong itutulak siya palayo ni Aurora. Inakala kong may pagkakamali, may hindi pagkakaunawaan.
Ngunit hindi niya ito itinulak. Hinalikan niya ito pabalik. Inilagay ni Aurora ang kanyang kamay sa mukha ni Gabriel. Yumakap ang mga braso ni Gabriel sa kanya. Nag-merge sila na para bang ginawa na nila ito ng 1,000 beses bago. Hindi ako makahinga. 12 taon. 12 taon ng kasal. 10 taon ng pagpapalaki kay Sofia ng magkasama. Mga gabing puyat noong sanggol pa siya. Naglalakad sa sahig at kumakanta ng lullabies. Mga bakasyon ng pamilya. Mga Pasko. Ang paraan ng pagtingin sa akin ni Aurora sa hapagkainan at ngiti na para bang ako ang buong mundo niya. Lahat iyon. Ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Tiinap ko ang screen. Naging itim ang feed. Hindi ko na kaya pang manood. Ipinahinga ko ang ulo ko sa manibela. Humihinga ng malalim na parang nalulunod na tao. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya kinailangan kong ikuyom ang mga ito. Sa passenger seat, ang wedding ring ko na 12 taon nang nasa daliri ko ay biglang naramdaman na parang tumitimbang ng 100 pounds. Ang sumunod na 3 araw ay parang blur. Ginawa ko ang mga nakasanayan, trabaho, bahay, tulog, ngumiti sa mga kasamahan, sumagot sa mga email, nagkunwari na ayos ang lahat, pero sa loob, naghihiwalay ako. Hindi ko mabura ang nakita ko. Sa tuwing titingnan ko si Aurora sa hapagkainan, kapag nag-abala siyang umuwi, nakikita ko siya sa mga braso ni Gabriel. Naririnig ko ang tawa niya. Nakikita ko ang paraan ng paghalik niya pabalik. Pinanood ko ang camera feed araw-araw. Bumalik si Gabriel noong Miyerkules pagkatapos ay Biyernes. Parehong routine. Alak, tawanan, hawakan. In-save ko ang lahat. In-upload ang mga video sa isang encrypted USB drive. Ni-backup ang mga ito sa cloud. Ebidensya. Malamig na digital na patunay ng kung ano ang naging kasal ko. Noong Huwebes ng gabi, nag-text si Aurora na may team dinner sila. Hindi siya uuwi hanggang gabi. Tumayo akong mag-isa sa bahay namin, bahay ko na ngayon sa isip ko, at binuksan ang filing cabinet sa study. Mga bank statement, 6 na buwan. Ikinat ko ang mga ito sa mesa at nagsimulang dumaan sa bawat linya. Ang aming joint account, ang isa na binuksan namin 12 taon na ang nakalipas. Ang linggo pagkatapos ng kasal namin, at nandoon yon. Isang pattern na sobrang nagtitiwala ako, kaya hindi ko napansin. Cash withdrawals, 25,000, 35,000, P50,000, linggo-linggo. Laging sa mga araw na sinabi ni Aurora na working late siya o meeting clients, idinagdag ko ang mga ito. Mahigit 1,200,000 sa loob ng 6 na buwan na wala. Nanginginig ang aking mga kamay habang patuloy akong naghahalungkat. Mga hotel receipt, mga boutique hotel sa downtown, P20,000 sa isang gabi, maraming beses na pananatili, mga restaurant receipt, mga lugar na gusto kong dalhin si Aurora para sa aming anibersaryo, ngunit sinabi niya na masyadong mahal. Tila hindi naman masyadong mahal para kay Gabriel. At pagkatapos nakita ko iyon na nakatago sa isang sobre sa ilalim ng drawer, isang receipt mula sa isang mamahaling tindahan. 140,000 para sa isang sterling silver pendant necklace. Hindi ko kailanman nakita si Aurora na suot iyon dahil hindi niya iyon binili para sa sarili niya. Umupo ako roon ng matagal at tinitigan ang receipt na iyon. 140,000 ng aming pera. Pera na inipon namin. Pera na dapat ay mapupunta sa college fund ni Sofia. Ginastos niya ito sa jewelry para sa kanyang lover. Nang weekend na yon, tumawag ako sa isang divorce attorney. Ang opisina ni Attorney De La Cruz ay nasa downtown sa isa sa mga glass towers na nagre-reflect ng skyline. Lunes ng hapon, sumakay ako sa elevator patungo sa ika-32 palapag. Nakilala niya ako sa isang conference room, isang babae na nasa 50s na may maikling kulay pilak na buhok at matatalim, matatalinong mata. Lahat ay business. Mr. Reyes, sabihin mo sa akin ang lahat. Kaya ginawa ko. Ang mga tableta, ang diagnosis ni Dr. Santos, ang affair, ang pera. Ipinakita ko sa kanya ang mga video, ang mga bank statement, ang mga receipt. Ipinakita sa kanya ang mga lab results na nagpapatunay na dinodroga ni Aurora ang aming anak. Pinanood ni Attorney De La Cruz ang lahat ng walang ekspresyon. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Mr. Reyes, may airtight case ka, full custody, paborableng asset division. Lahat ay papabor sa iyo. Ano ang kailangan kong gawin?
Pirma ng petition. Magfa-file kami agad-agad. Inilipat niya ang isang tumpok ng papel sa kabila ng mesa. Tinitigan ko ang mga iyon. Ang kasal ko ay naging legal na dokumento. 2 taon na nagtatapos sa aking pirma. Nanginginig ang aking kamay habang kinuha ko ang panulat. Kailan mo gustong iserve sa kanya ang mga papel? Tanong ni Atiar de la Cruz. Tumingin ako sa bintana sa syudad sa ibaba. Ang syudad ay nakalatag sa bawat direksyon, isang lugar na puno ng mga taong nabubuhay ng normal, na hindi alam na ang buhay ko ay biglang gumuho. Huwag pa, sabi ko ng tahimik. Gusto kong makita niya muna kung sino talaga siya. Gusto kong malaman ng nanay niya kung ano ang ginawa niya kay Sofia. Tumango si Atiar de la Cruz ng dahan-dahan. Isang confrontation, risky pero epektibo. Kailangan kong harapin niya ito. Lahat. Pagkatapos maghihintay tayo. Pero kapag handa ka na, tawagan mo ako. Mabilis tayong kikilos. Pinirmahan ko ang mga papel at nagsimulang magplano. Miyerkules ng hapon, 1 linggo pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at dinayal ang isang numero na alam ko sa puso. Hello Lola Josie, si Ricardo ito. Ricardo, anong magandang sorpresa. Kumusta ka, mahal? Pinilit kong manatiling steady ang boses ko. Ayos lang ako. Makinig ka, miss na miss ka ni Sofia. Nagtatanong siya tungkol sa iyo ngayong umaga. Maaari ka bang pumunta ngayong hapon bandang 2 na yun na Hajj? Susunduin kita. May paghinto. Oo naman, gusto ko siyang makita. Ayos lang ba ang lahat? Magiging ayos ang lahat, sabi ko. Ipaliwanag ko mamaya. Pinag-aalala mo ako? Alam ko, pasensya na. Pupunta ako bandang 1:30 na Hajj. Noong umaga na iyon, dinala ko si Sofia sa eskwela tulad ng dati. Nang huminto kami sa drop-off circle, yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Tay. Ang boses niya ay maliit laban sa aking balikat. Ayos ka lang ba? Mukha kang malungkot. Pilit akong ngumiti. Ayos lang ako, mahal. May mahalaga lang na kailangan si tatay na ayusin ngayon. Tungkol ba ito sa mga tableta ni nanay? Humigpit ang dibdib ko. Oo, anak. Tinitiyak ko na ligtas ka. Mahal na mahal kita. Alam ko. Nyakap niya ako ulit. Mahal na mahal din kita. Pinanood ko siyang tumakbo patungo sa gusali. Umaalog ang ponytail. Lumingon siya para kumaway bago nawala sa loob. Umupo ako, mahigpit na nakahawak sa manibela. Sinasabi sa sarili ko, ginagawa ko ito para sa iyo, para protektahan ka. Tinawagan ko si Aurora pagkatapos. Mahal, kailangan kong makipagkita sa isang mahalagang client ngayong hapon. Babalik ako ng gabi. Ay sige, sabi niya, na tila natutuwa. Huwag kang magmadali. Magwo-work from home ako ngayon eh. Mabuti, kita tayo mamaya. Binabaan ko ang telepono bago pa siya makadagdag ng iba pa. Bandang 1:30 na each. Nakarating ako sa bahay ni Lola Josie. Naghihintay siya sa porch na nakasuot ng malambot na asul na cardigan at may dalang lata. Nag-bake ako ng chocolate chip cookies para kay Sofia, sabi niya habang sumakay siya. Yung may malalaking chunks. Masasayahan siya, sabi ko. Nagmaneho kami ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Patuloy na sumusulyap sa akin si Lola Josie. Ricardo, pinag-aalala mo ako. Mukha kang tensyonado. Anong nangyayari? Nasaan si Sofia? Gusto niya kayong makita. Nasa eskwela siya. Makikita mo siya agad. Pasensya na. Pasensya na para saan? Hindi ako sumagot. Bandang 1:55 na Noche, lumiko kami sa aming kalye. Pumasok ako sa garahe at pinatay ang makina. Tinitigan ni Lola Josie ang bahay, nagtataka. Ricardo, ano? Humarap ako sa kanya. Mahina ang boses. Kailangan mong manatiling kalmado. Ang makikita mo ay magiging mahirap, ngunit kailangan mong masaksihan ito. Kailangan mong makita ang katotohanan. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Ang katotohanan tungkol sa ano? Pinag-aalala mo ako. Nasaan si Sofia? Ligtas siya. Tiniyak kong wala siya rito. Ayaw kong makita niya ito. Makita ang ano? Sumama ka sa akin. Lumabas kami ng kotse. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas na tinabunan nito ang lahat. Wala nang balikan. Tahimik kong binuksan ang pintuan. Ibinulong ni Lola Josie ang pangalan ko.
ngunit sininyasan ko siya na tumahimik. Pumasok kami sa loob, doon sa kulay abo na sopa na pinilit bilhin ni Aurora 2 taon na ang nakalipas. Si Aurora ay nasa mga braso ni Gabriel, ang kanyang mga labi ay nasa kanya, ang kanyang mga kamay ay nasa buhok niya, ang kanilang mga katawan ay magkadikit, mga baso ng alak sa mesa, ang kanyang sapatos sa sahig, ang jacket ni Gabriel ay nakatapon sa upuan. Sa likod ko, napasinghap si Lola Josie, ang kamay niya ay lumipad sa kanyang bibig. Aurora. Mabilis na napalingon si Aurora sa pintuan. Pumuti ang mukha niya. Itinulak niya palayo si Gabriel, nagmamadaling hilahin ang kanyang damit. Ricardo, nanay! Tumayo si Gabriel, binahan ng panik ang mukha niya. Mr. Reyes, hindi ito ang mukha niya. Umalis ka sa bahay ko. Ang boses ko ay yelo. Ngayon, tingnan mo, maaari akong magpaliwanag. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, umalis ka. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa upuan. Nagmamadaling kinuha ang kanyang mga susi. Hindi man lang tumingin kay Aurora, tumakbo lang siya patungo sa pinto at nawala. Sumara ang pintuan sa likod niya. Katahimikan. Sa likod ko, nanginginig si Lola Josie. Umiiyak siya. Dinidiin niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Tinititigan ang kanyang anak. Aurora, nabasag ang boses niya. Anak ko, paano mo nagawa ito? Nay, please. Nabasag ang boses ni Aurora. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Pinutol ko siya. Magpaliwanag ng ano, Aurora? Na nagka-affair ka. Na dinadala mo siya sa bahay namin. Paano mo nalaman? Huminto siya, natauhan. Sinisilip mo ako? Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang camera app at pinindot ang play sa isa sa mga saved video. Si Aurora at Gabriel sa sopang ito 3 araw na ang nakalipas. Alak, tawanan, ang mga kamay ni Gabriel sa kanya. Nawala ang kulay sa mukha ni Aurora. Alam ko ang lahat, sabi ko. Ang boses ko ay steady, kontrolado. Ang mga pampatulog, si Gabriel, ang mga hotel, ang pera, lahat. Ricardo, pinoprotektahan ko ang anak natin. Lumapit ako. Dinodroga mo si Sofia. Lola Josie, naririnig mo yon? Napasinghap si Lola Josie. Ano, Sofia, dinroga mo ang apo ko? Humarap si Aurora sa kanyang nanay, umaagos ang luha. Ay ibinigay ko lang sa kanya ang ilang pampatulog para makapagpahinga siya. Magpahinga? Hindi ko na kayang itago ang galit sa boses ko ngayon. O para hindi siya magising habang kasama mo siya, ilang beses lang yon. Sabi ni Dr. Santos, ang mga tabletang iyon ay maaaring magdulot ng permanent brain damage. Aurora, permanente. Bumagsak siya sa sopa, umiiyak. Hindi ko alam. Akala ko hindi iyon nakakapinsala. Ricardo, please. Ang boses ni Lola Josie ay tumagos na parang kutsilyo. Aurora, ano ang itinuro ko sa iyo? Nanginginig ang kanyang mga salita sa sakit at galit. Inilagay mo sa panganib ang sarili mong anak. Para dito. Inabot ni Aurora ang kanyang nanay. Nay, umatras si Lola Josie umiiling. Hindi, huwag mo akong hawakan. Tumayo ako ng tuwid. Nag-file ako ng diborsyo, Aurora. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa iyo at kukunin ko ang full custody ni Sofia. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Tingnan natin. Ang boses ko ay flat, pangwakas. Dinroga mo siya. Inilagay mo sa panganib ang kanyang kalusugan. Walang hukom ang magpapahintulot na lumapit ka kay Sofia pagkatapos nilang makita ang ebidensya na ito. Tumingin si Aurora sa kanyang nanay ng desperado. Nay, please sabihin mo sa kanya. Ngunit tumigas ang mukha ni Lola Josie. Nang magsalita siya, ang boses niya ay malamig, malayo. Ikinahihiya kita, Aurora. Anak. Akala ko nagpalaki ako ng mas mabuting tao kaysa rito. Ang mga kamay ni Lola Josie ay nakakuyom. Magte-testify ako para kay Ricardo sa korte. Mas nararapat si Sofia kaysa sa iyo. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Nagsiksik si Aurora. Inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hinawakan ko ng marahan ang siko ni Lola Josie. Umalis na tayo. Habang lumiliko kami patungo sa pinto, ang boses ni Aurora ay tumaas sa likod namin, desperado at nabasag. Ricardo, please, maayos pa natin ito.
Tatapusin ko na kay Gabriel. Gagawin ko ang lahat. Huminto ako, lumingon pabalik sa huling pagkakataon. Mukha siyang maliit na nakaupo doon. Tumutulo ang maskara, gusot ang buhok. Ang babae na minahal ko sa loob ng 12 taon ay naging ganito. Ginawa mo ang pagpipilian mo, Aurora, sabi ko ng tahimik. Ngayon, mamuhay ka sa desisyon mo. Isinara ko ang pinto. Sa loob narinig ko ang pagbagsak niya. Ang tunog ng pag-iyak na raw at desperado. Sa labas, sumandal si Lola Josie sa kotse, umiiyak ng tahimik. Binuksan ko ang pinto para sa kanya. Pumasok siya ng walang salita. Pumasok ako sa driver's seat, sinimula ng makina. Wala sa amin ang nagsalita. Umalis ako sa garahe, nagmaneho lampas sa bahay na binili namin ng magkasama, lampas sa mailbox na may mga pangalan namin, lampas sa kapitbahayan kung saan namin pinalaki si Sofia, lampas sa buhay na inakala kong mayroon ako. Umiyak si Lola Josie ng tahimik sa tabi ko. Pinanatili ko ang aking mga mata sa kalsada. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para kay Sofia. 2 buwan pagkatapos, Family Court Division ng courthouse. Umaga ng Disyembre, malamig at kulay abo sa labas. Umupo ako sa mesa kasama si Atiner de la Cruz. Si Aurora ay nakaupo sa kabila kasama ang abogado niya, isang lalaking mukhang pagod na halos hindi nagsalita. Mukha siyang iba, mas payat, nakalugay at hindi nakaayos ang buhok. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya tumitingin sa akin. Si Hukom Ramirez, 60s, may kulay pilak na buhok, seryoso ang mukha, ay nag-review ng case file. Tahimik ang courtroom maliban sa kaluskos ng mga papel. Ito ay isang dissolution of marriage hearing, sabi niya. Si Mr. Reyes ay nagpe-petition para sa full custody ng menor de edad na bata, si Sofia Reyes edad 10. Tumayo si Ateixor de la Cruz at iniharap ang ebidensya ng methodical, ang mga video, ang lab results ni Dr. Santos na nagpapakita ng diphenhydramine sa system ni Sofia, mga bank statement na nagpapakita ng mga withdrawal ni Aurora at mga gastusin. Pagkatapos, umakyat si Lola Josie sa stand. Mukha siyang mas matanda kaysa 2 buwan na, ang nakalipas, pagod, ngunit steady ang kanyang boses. Ang anak ko ay naglagay sa panganib sa apo ko, sabi niya, diretsong tumitingin sa hukom. Sinusuportahan ko ang petisyon ni Mr. Reyes para sa full custody. Hindi nag-cross-examine ang abogado ni Aurora. Ano pa ang masasabi niya? Umupo si Aurora na nakayuko, umiiyak ng tahimik. Nagsalita si Hukom Ramirez ng walang emosyon. Ang kasal ay dissolved. Si Mr. Reyes ay ginawaran ng full physical and legal custody ni Sofia Reyes. Maaaring bumisita si Miss Aurora Reyes 1 beses buwan-buwan, supervised. Ang mga asset ay hahatiin ng pantay. Babayaran ni Miss Reyes si Mr. Reyes ng 850,000 para sa pagwaldas ng marital funds. Binagsak niya ang gavel. Tapos na. Pinirmahan ko ang mga papel sa labas ng courtroom. Hindi nanginginig ang aking kamay sa pagkakataong ito. Kinuyom ni Atierna de la Cruz ang aking balikat. Ginawa mo ang tama, Ricardo. Tumango ako. Hindi ko naramdaman na nagse-celebrate ako. 1 linggo pagkatapos, isang realtor ang naglakad sa bahay. Kumuha siya ng mga larawan, mga sukat, inilista ito sa 20 to 2,000. Naibenta ito sa loob ng 3 na araw. Hindi ako nalungkot sa pag-impake, pagod lang. Napakaraming multo sa mga silid na ito. Nakakita ako ng 2 silid na apartment sa city proper. 8 palapag, floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa Manila Bay. Pinahan ng liwanag ang bawat silid. 110,000 sa 1 buwan, kaya. Pagkatapos ng pagbebenta ng bahay, tinulungan ako ni Sofia na pinturahan ang bago niyang silid tulugan na pale blue. Isinabit namin ang kanyang mga drawing sa dingding. Inayos ang kanyang mesa sa tabi ng bintana. Araw ng paglipat. Dinala ko ang huling kahon sa loob at inilapag iyon. Tumayo si Sofia sa sala, umiikot ng dahan-dahan, tinitingnan ng lahat. Tay, tumingala siya sa akin. Ito ba ang bago nating bahay? Lumuhod ako sa tabi niya, eye level. Oo, mahal, ang bago nating simula. Tayo lang, ikaw at ako. Niyakap niya ako sa leeg, mahigpit na humawak. Gusto ko rito, bulong niya. Nararamdaman ko na ligtas ako. Humigpit ang dibdib ko. Niyakap ko siya ng mahigpit,
Nanginginig ang aking mga mata. Lagi kang magiging ligtas sa akin, Sofia. Palagi. Hindi siya bumitaw sa loob ng mahabang panahon. Hindi rin ako. 6 na buwan pagkatapos. Abril sa Maynila. Sa wakas dumating na ang tagsibol. Ang mga puno sa kahabaan ng aming kalye ay nagsisimula ng maging berde at ang hangin ay may malambot na init na nagpapalimot sa iyo na nagkaroon ng taglamig. Naglalakad kami ni Sofia pauwi galing sa kanyang eskwela, tumatalbog ang backpack sa kanyang mga balikat. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang art project, isang bagay tungkol sa watercolors at ang skyline. At nakinig ako, sinisip-sip ang bawat salita. Ang anak ko ay 11 na ngayon, ika-6 na baitang. Nagkaroon na ulit ng kulay ang mukha niya. Maliwanag ang kanyang mga mata, madali siyang tumawa. Gumagaling na siya. 6 na buwan na kami sa apartment at sa wakas naramdaman na itong bahay. Hindi ang bahay noon. Nawala na yon, naibenta, nabura. Ito ay amin, kaming 2 lang. Maliit, simple, ligtas. Malakas ang mga grado ni Sofia. Sumali siya sa art club sa eskwela at nagkaroon ng 2 bagong kaibigan, sina Maya at Chloe, na dumarating minsan upang mag-drawing at magtawanan tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Ayos lang sa akin. Gustong-gusto kong marinig ang tawa niya. Hindi pa ako nakipag-date. Hindi ko man lang inisip. Ang buhay ko ay si Sofia. Sapat na iyon. Dumadalaw si Lola Josie 2 beses sa isang linggo. Nagdadala siya ng groceries, nagluluto ng hapunan, at umuupo kasama si Sofia habang nagtatrabaho ako ng gabi. Humingi siya ng tawad sa akin ng mas maraming beses kaysa sa mabibilang ko. Dahil hindi nakita kung ano ang naging si Aurora, dahil hindi niya naprotektahan si Sofia ng mas maaga. Sinabi ko sa kanya na hindi niya iyon kasalanan. Nandito na siya ngayon, iyon ang mahalaga. Dumating si Aurora 1 beses sa 1 buwan. Inutos ng korte, supervised visit sa isang community center sa downtown. Pumunta si Sofia, umupo siya sa tapat ng kanyang nanay sa loob ng 1 oras, magalang ngunit malayo. Sumagot siya sa mga tanong. Hindi siya ngumiti. Kapag sinundo ko siya pagkatapos, hindi niya kailanman gustong pag-usapan iyon. Hindi ko siya pinipilit. Isang Sabado ng hapon sa kalagitnaan ng Abril, naglakad kami ni Sofia sa tabi ng dagat. Kalmado ang tubig, mainit ang araw sa aming mga mukha. May mga pamilya, mga bata na nagbibisikleta, mga mag-asawa na magkahawak kamay, mga aso na tumatakbo. Umupo kami sa isang bench malapit sa pier, pinapanood ang mga bangka na dumaraan. Tay, sabi ni Sofia ng tahimik. Oo, mahal? Nag-aalangan siya. Sa tingin mo ayos lang ba na hindi ko siya mamiss? Humarap ako para tingnan siya. Seryoso ang mukha niya, hindi sigurado. Ang nanay mo? Tumango siya. Alam ko na dapat pero hindi. Masama ba yon? Huminga ako ng dahan-dahan, maingat na pinipili ang aking mga salita. Sofia, mali ang ginawa ng nanay mo. Sinaktan ka niya. At ayos lang na maramdaman mo ang anumang nararamdaman mo tungkol doon. Hindi mo kailangang magbigay ng tawad. Hindi pa, baka hindi kailanman. Yan ang pagpipilian mo. Pero nanay ko pa rin siya. Oo. At siguro balang araw, iba na ang mararamdaman mo. Siguro hindi. Sa anumang paraan, nandito ako. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyon ng mag-isa. Ipinahinga niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Umupo kami doon ng matagal at pinanood ang tubig. Masaya ako rito, Tay, sabi niya ng mahina. Kasama ka at si Lola Josie, nararamdaman ko na ligtas ako. Niyakap ko siya, humihigpit ang lalamunan ko. Iyon lang ang gusto ko para sa iyo, anak, ang maramdaman na ligtas ka. Nang makauwi kami, papalubog na ang araw. Naghahagis ng mahabang anino sa apartment. Nag-iwan si Lola Josie ng kaldero ng sabaw sa kalan at isang note sa counter. Handa na ang hapunan. Love you both, Lola Josie. Ngumiti si Sofia nang basahin niya iyon. Inayos niya ang mesa nang hindi ko sinasabi. Kumain kaming magkasama. Kaming 3, ako, si Sofia, at ang sabaw ni Lola Josie. Nakabukas ang bintana. Pinapasok ang malamig na simoy ng tagsibol. Ang syudad ay umuugong sa labas, buhay at gumagalaw, ngunit sa loob ay tahimik, mapayapa
Ginawa ni Sofia ang kanyang takdang aralin sa mesa sa kusina. Umupo ako sa tapat niya, nag-sketch ng mga disenyo para sa isang bagong proyekto. Tumingala siya paminsan-minsan, nahuhuli ang aking mata, nakangiti at may napagtanto ako. Nalampasan namin ang dilim, ang sakit, ang lahat. Ayos kami. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Sofia, tumayo ako sa pinto ng kanyang silid-tulugan at pinanood siyang natutulog. Steady ang kanyang paghinga, relaxed ang kanyang mukha. Walang bangungot, walang takot, kapayapaan lang. Inisip ko ang lahat ng dinaanan namin, ang mga kasinungalingan, ang pagkakanulo, ang laban para protektahan siya, ang mahabang daan patungo sa sandaling ito, at inisip ko ang hinaharap. Kaming dalawa na nagtatayo ng isang bagong bagay, isang bagay na totoo. Isinara ko ang kanyang pinto ng marahan at naglakad pabalik sa sala. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas ng bintana, sa kung saan doon patuloy na gumagalaw ang buhay. Ngunit dito sa apartment na ito, sa sandaling ito ang lahat ay eksakto kung ano ang dapat. Ligtas si Sofia, masaya siya. At ganun din ako. Paglingon ko ngayon, napagtanto ko kung gaano ako kalapit mawalan ng lahat ng mahalaga. Kung hindi ko pinansin ang mga salita ni Sofia ng gabing iyon, kung kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi kailanman sasaktan ni Aurora ang anak namin, kung nanatili akong tahimik dahil sa takot o pagtanggi, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Ang tunay na kwentong ito ay nagturo sa akin ng isang bagay na dadalhin ko magpakailanman. Magtiwala sa iyong instinct. Kapag may naramdaman kang mali, malamang na mali iyon. Huwag kang maghintay ng patunay para protektahan ang mga taong mahal mo. Kumilos, imbestigahan, ipaglaban sila, kahit na nakakatakot. Nagkokolekta ako ng mga kwento ng tatay mula sa ibang mga ama. Mga lalaki na ninais na nakita nila ang mga palatandaan ng mas maaga na nagbahagi ng sarili nilang true story moments sa akin. Ibinabahagi ko ang mga kwentong tatay na ito dahil ayaw kong maghintay kayo tulad ng halos ginawa ko. Ang tunay na kwentong ito ay hindi lang akin. Ito ay pag-aari ng bawat magulang na nakaramdam ng pagdududa. Huwag mong balewalain ang mga red flag. Huwag mong hayaang bulagin ka ng loyalty sa panganib. Ang kaligtasan ng anak mo ang una palagi. May mga gabi na nagdasal ako, humihingi sa Diyos ng lakas, ng kaliwanagan, ng lakas ng loob na gawin ang tama. Naniniwala ako na ginabayan niya ako upang makita ang katotohanan ng kailangan ko ito. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang magtiwala sa mga tao nang walang blindly. Minsan, nangangahulugan ito na magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga pangit na katotohanan. Ang mga kwentong tatay at true story experiences na ito ay nilayon na ibahagi upang matuto ang iba. Kaya, please, kung nakita mo ang sarili mo sa kwentong ito, mag-iwan ng comment sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Pindutin ang subscribe button na iyan at i-turn on ang mga notification upang hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang true story mula sa channel na ito. I-share ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Hindi ka nag-iisa.